Everybody say, praise the Lord. Tayo natin magkaisang manalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Sa pangalan pinakamamalaban, salamat po, mahal na Panginoon, na aking muling nakasamang mga kapatiran dito sa Bangar, La Union, mahal na Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo, mahal na Panginoon, sa aming pagbabiyahe. Hallelujah, ang beloved preacher David, mahal na Panginoon. Salamat po muli, mahal na Panginoon, na aking nakasama, aking pamilya, mahal na Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi ng aming banal na gawaing linggo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pag-awitan ang Joyful Sole, mahal na Panginoon, sa mga tumayo sa banal na pulpito, sa mga patutuo ng mga kapatiran, awitin ng choir, mahal na Panginoon. Salamat higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, sa matamis na presensya, O Diyos. Hallelujah. Father, in the name of dearest Jesus, I beseech you once again, the Lord God, to bless the word. Please open the minds and understanding of beloved brethren, beloved viewers, O Lord God. Touch them, O Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus, to the first beloved evangelist, Willis Radalmeda. I cannot do anything without the Lord God. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. Thou shalt have the hindrances cast out from us. Bless us, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid ko, kailangan talaga lagi tayo nagbabasa ng Holy Bible. Amen. Kaya ngayon, meron man akong napag-aralan sa lugar ng UAE, mga kapatid ko, na importante talaga dapat kabisado natin yung the Lord's Prayer. Amen. Kaya lahat na ating mga kapatiran, ang iyong mga anak, lahat tayo, yan ang kabisaduhin natin, mga kapatid ko. Dahil kung paano, noong mga panahon na hindi pa tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, bihira ang hindi nakakabisado ng Abaginoong Maria. Dahil yung ating reliyon, yan ang ating nakagisnang panalangin, yan ang turo ng ating reliyon. Alam nyo doon, mga kapatid ko, sa lugar na pinuntahan namin, grabe, talagang pagrespeto nila sa kanilang prayer. Hallelujah. Pag nadinig na ng mga Muslim, yung kanilang prayer, talagang grabe. Pati doon sa venue na ginagamit natin, pag sila mag-uumpisa ng prayer, lahat, pinatatahimik muna nila. Kailangan tapusin muna nila yung prayer nila. Siyempre, hindi naman tayo Muslim, medyo hindi natin talaga alam. Pero ilang mga kapatiran natin doon, kabisado na yung prayer. Pag yun ay nadinig na nila, talagang grabe ang pagrespeto, ang paggalang. Sana ganun din sa atin. Pag tayo nasa ating banal na gawain, pag meron ng tumayo sa banal na pulpito, yung mangunguna sa ating gawain, yung mga magpe-pray sa ating gawain, dapat lahat ng mga kapatiran, nandun na, nakapokus ng kanilang mga puso at kaisipan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ang ating pagparito sa ating banal na gawain upang sumamba at magpuri at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, lahat tayo dapat magmemorya ng salita ng Diyos. At bago po ang lahat, mga kapatid ko, tayo nagpapaabot muna ng pagbati, ng marubdob na pagbati,
sa ating pong beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of loving God in our time. Hallelujah. The prophet of God, the apostle of God, the evangelist of God, the pastor of God, and teacher of God. Yan po ay lagi na nating pinapangaral. Na kung saan, mga kapatid ko, talagang nandyan ang salita ng Diyos na mabisa. Nandyan ang kapangyarihan, nandyan yung anointing power. At nagpapabutin tayo ng pagbati. Hallelujah sa ating po beloved Almeda children, mula sa panganay hanggang sa bunso, sa mga beloved ministers, at sa mga apo ng ating mga pastor, sa mga great-grandchildren. At siyempre, hindi natin makalimutan ang turo at aral at panalangin, ating beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Purihin natin pinakamamahal na Jesus, kung di dahil sa kanila, wala tayo dito. Amen! Wala tayo sa ating banal na gawain. Kaya sabi ko nga doon, ating mga pastor, Almeda family, ating beloved Mama Dear Comon family. Kaya kung wala ang ating parents in the Lord, walang lalabas na Almeda children. Amen! Yan ang ating tatandaan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. 2 syllables lang naman yung common. 5 letra lang yan. Dapat yan ang atin ang namimemorya. Dahil kung wala si Jose at wala si Maria, wala din si Dearest Jesus. Amen! Dahil si Dearest Jesus ang ginamit, si si Maria, at saka si Jose. Sila ang ginamit para maipakita ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Si Maria, bagamat siya'y virgin, nung ipinanganak na, isinilang na, si Dearest Jesus Christ, hindi natapos ang kanyang pagiging birhen doon. Sabi nga, nagkaroon ng kapatid sa laman. Nagkaroon ng mga kapatid. Pero hindi sa laman na talagang sabi nga yung katulad sa atin, flesh by flesh, blood by blood. Tulad sa akin, yung aking kalungkutan nga, hindi ko pa rin na aalis. Dahil nandun kami sa lugar ng Abu Dhabi, noong yung aking mahal na kapatid na bunso ay pumanaw, dumating sa kanyang kamatayan. Napakahirap pala. Talagang grabe. Kung may kasiyahan, meron talagang kalungkutan. Talagang nandyan lang yan. Pag may kahirapan, meron namang pag-asenso. Kung ngayon wala kang pera, darating isang araw, darating isang buwan, darating isang taon, magkakaroon ka rin ng pera. Kaya ibig sabihin, balance lang. Kaya nga merong langit para sa mga naglilingkod sa Diyos at impyerno para sa mga ayaw maglingkod sa Diyos. Yan ang ating pakakatandaan. Kaya sa paglilingkod natin sa Malapayron, napakahalaga talaga yung tayo po'y nakakadalo. Sabi ko nga, yan ang pagkain ng ating kaluluwa. Food of our soul. Pag ikaw sa physical mong katawan, kumakain ka ng Merkules, mabubusog ka. Spiritual. Pag kumakain ka ng Biyernes, mabubusog ka. Spiritual uli yan. Pag ikaw ay kumakain ng Linggo, another spiritual. 3 beses ka lang kakain para sa iyong kaluluwa ng salita ng Diyos. Pero araw-araw kumakain tayo sa ating pisikal na katawan. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Busog na, naghahanap pa ng pagkain. Nagmemeryenda. Ngayon, para sa atin na naglilingkod sa Malapaynon, kapag ikaw ay mainit na anak ng Diyos, dapat dumadalo ka ng Bible study. Dahil yun ang pinakameryenda ng kaluluwa mo.
Kasi pag dumadalo ka ng Miyerkules, bitin ka dyan. Maikli at mahabang mensahe para sa napapakinggan natin na salita ng Diyos, kulang na kulang yan. Pag Biyernes sumadalo ka, nag-overnight ka, napakinggan mo yung patuto na makapatiran, iisipin mo baka isang araw mangyari din sa iyo. Yung himala ng Diyos na ginawa, baka isang araw darating din sa iyo. Yung pagpupuri, awitin ng mga children's choir, adults choir, finest choir. Pag sa bahay natin, di tayo nakapagpupuri. Pero pag nasa gawain ka, nakapagpupuri ka kasi sinasabayan mo yung ating mga nagpapawit ng joyful ng solemn. Tapos awitin ng ating mga choir kapag alam mo, nakapagpupuri ka. Pag nandun ka sa bahay, ano ang sinasabayan mo? Yung song of praise sa cellphone. Paano kung brown out, makapagpupuri ka? Pag nagkaroon na ng problema yung cellphone mo, makapagpupuri ka? Di gutom na yung kaluluwa mo. Samantalang pag ikaw ay dumadalo, meron ka agad nag-guide na sasabihin yung aawitin na susundan mo. Amen! Pag napupuspos yung nagpapaawit ng joyful solemn, pati ikaw nadarama mo yung presensya ng Diyos. Amen! Ngayon yung preaching, yan ay karagdagang mensahe para lagi tayong lalawak sa kaalaman ng salita ng Diyos. Amen! Madadagdagan yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, ang Holy Bible, nahati sa dalawa. Nagkaroon ng Old Testament and New Testament. Amen! Nagkaroon ng heroes of the Bible sa Old Testament. Ngayon sa New Testament, yung 12 disciples. Amen! At sa ating panahon ngayon, ating malapastor at kasama yung 12 prayer warrior. Amen! Itong Oktubre, celebration yan ng Talipaw. Peace mission ng ating malapastor. Amen! Dahil kung hindi nagkaroon ng peace mission yan sa Talipaw, Ulusulo, na hindi napalaya yung 21 sipada na hostages, alam nyo, hindi pag-uusapan ng gawain. Nagkaroon ng malaking pagbabago ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil sa Talipaw, Hulusulo na yan, ang year 2000. E ngayon, year 24 na, year 2024. 24 years na. Pinag-uusapan sa buong mundo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen! Dahil yung 21 sipada na suggest na palaya sa prayer and fasting ng ating malapastor. Sa kanyang matapang na pangangaral na ang salita ng Diyos kasama ang 12 prayer warrior. Amen! Iba't ibang klaseng mga himala ang napakinggan natin doon. Bakit? Kasi yun ay ginawa ng Diyos, hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos ang mga himala na ipinakita doon. Amen! Kaya nagkaroon ng pagbabago, pinag-usapan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa buong mundo. Dahil lahat ng television station nakatutok doon. Lahat ng programa ng radyo, ng TV, lahat, pati CNN nakatutok doon. O pati social media, nandoon. Pinag-usapan ang ating malapastor kasama ng 12 prayer warrior. Bakit daw ibubuwis ng ating malapastor ang kanyang buhay doon? Hindi nila alam kasi nga inutusan ng Panginoon ating malapastor para doon sa 21 sipadan hostages na ang layunin pala ng Panginoon para ipakita sa buong mundo na meron totoong gawain ng Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen!
Dahil nagpunta doon yung pare, anong ginawa? Oh, pinatay ng mga busayap. Yung ibang mananampalataya, yung ibang grupo ng sekta, nagpunta rin doon, pinatay. Sa madaling salita, nabigo sila. Para iligtas yung 21 sipada ng hostages. Pero sa ating banal na gawain, nabigo ang mga busayap. Amen! Ang Diyos ay kasama natin. Amen! Sabi nga ng mga busayap, sino yung mga busayap na yan? Commander Robert, Mujib Susukan, Commander Sabaya. Sabi nila, gagawin nilang pataba ating malapastor doon sa lugar nila. Pero yung mga commander na yung Abu Sayyaf, nagkandamatay na. Nandyan pa rin ang mga Abu Sayyaf, pero hindi na sila makakilos. Bakit? Magmula noong yung year 2000 na yan, naprose ng mga Abu Sayyaf, hindi na sila nakakilos. Dahil nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! At ngayon, 24 years na. Kaya itong Oktubre na ito, celebration na yan. Amen! Celebration na ng ating Talipaw Peace Mission na kung saan 24 years na pinag-uusapan natin ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Dahil sa iba't ibang himala. Amen. Ang pinag-uusapan natin dito yung kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ay nag-iingat. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala. Amen. Kaya nga sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, kung nag-uumpisa ka pa lang, siyempre dadanas ka muna ng mga pagsubok. Pagsubok sa pagdalo, minsan wala kang pamasahe. Pagsubok sa pagbibigay, dahil minsan dumating sa iyo yung panghihinayang, ibibigay ko ba itong tithes and offering ko o gagastusin ko muna? O kaya nagkakaroon ka ng pagsubok eh. Hindi mo alam yung pagsubok, naging tuloy-tuloy na tuloy. Kasi pag inuna mo man na Panginoon, sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang pagpapala ng Diyos, mag-o-overtake pa sa iyo. Amen! Ilalagay ka na malapit nun sa ulo, hindi sa buntot. Dahil kapag sumusunod ka sa utos ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay malapit sa iyo. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Amen! Everybody say, praise the Lord! Yang ating malapastor, naging malapit sa Diyos. Kasi sinunod niya ang utos ng Diyos. Amen! Imagine kung hindi nagkaroon ng gawain dun sa panahon na yan. Naku, talagang sabi nga natin baka dito lang tayo sa Pilipinas. Pero yung gawain ng malapay noon, magmula noong year 2000, kumalat na, pinag-usapan na sa buong mundo. Amen! Yun ang power of God, anointing power of God na ipinakita. Bakit ko nasabi? Pagpunta namin dun sa lugar na yan, na UAE. Imagine wala nga makapag-iisip na mararating ko yung lugar na yan Sa panaginip, miski sa salita, napupunta ako sa abroad, hindi. Sabi ko nga never mind the abroad. Oh? Hindi ko nga naisip Kontento na nga yata ako sa Pilipinas sa mga panahon na yan Oh, pero napunta ako sa Jordan. Nung lumubog ako dun sa Jordan River, nagkaroon na ng pagbabago. Talagang grabe, iba pala talaga. Kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kapag ikaw ay nandoon sa pagtalima mo, sa pag-aasikaso ng banal na gawain ng malapay noon, ang ipapakita ng Diyos sa iyo ay susunod ang pagpapala. Amen? Hallelujah! At salamat sa ating malapay noon. Kasama ko nga si Preacher David. Anib. Imagine first time na, sabi nga nakapasok kami doon sa immigration Dito sa Pilipinas, medyo maigpit. Ewan ko, ba't sa Pilipinas pa naging maigpit?
Ang daming ano, question A, question B, question C, hanggang sa napakaraming question. Pagdating doon namin, nakapasok na kami, nakalabas na kami, o tinigla lang yung mukha namin, tanggalin yung salamin, mamaya pagtigyan ng passport, okay, enter. O si David, ganun din. Sabi ko, ay grabe, salamat sa mahal na Panginoon. To make the story short, amen? Nakarating kami sa Abu Dhabi, capital pala yan ng UAE. Napunta namin ang Fujairah, ang Ajman, at dun sa Dubai dahil nandun yung gawain natin. Ang pag-aasikaso dahil Wednesday, Friday, and Sunday. Alam nyo, mga kapatiran natin doon, talagang wala akong masasabi, saludo ako sa kanila. Nagtatrabaho sila. Pero pagkatapos ng trabaho nila, pupunta na kagad sa gawain. Hindi pa uuwi ng bahay. Pupunta na sa gawain. Galing sa trabaho, iba-ibang klaseng oras. Nandun. Talagang sisipag, grabe, pagdalo. Bihis kagad sila ng kanilang mga damit. Siyempre, yung mga damit nila, dinadala na nila. Pagdating doon, bihis na. Eh kami yan. Iba yung oras kasi. Pag Wednesday, alas 8 hanggang alas 11. Gabi yun ha. Pagkatapos, ayan, si Preacher David, pupunta na doon, mag-asikaso. Pati ako, nandun, kasama, nag-asikaso. Ako yung tagalatag ng mga upuan nila. Upuan na ang ginagamit. Sumasali ako dun sa mga nag-aayos-ayos. Kaso hindi yun ang trabaho ko. Ang trabaho ko bilang preacher. Pagkatapos kong gumawa ng tungkulin ko doon, luluod na ako. Nakaluod na ako dun sa pwesto ko. Friday, ganun din. Pag linggo, dahil pagod kami, hindi tinitignan yung pagod eh. Ang tinitignan doon, yung makapaglingkod sa Diyos. Amen! Alas 7 ang gawain, hanggang alas 12, yung paglinggo. Pero ibang usapan doon, alas 4 ng madaling araw, gising na. Yan, pupunta na sila doon sa venue. Mag-aasikaso, magpupuri sila doon. Alas 4 hanggang alas 5. Minsan alas 6, tapos ayos na naman. Tapos pagdating alas 7, gawain na. Pagkatapos ng gawain ng alas 12, pupunta pa ng pastoral house dahil doon nagpa-practice yung mga adults, mga pioneers sa pastoral house. Uuwi yung mga kapatiran, alauna, alas 2 na, alas 3. Minsan, nagdadala sila ng pagkain doon, nagluluto doon sa pastoral house. Ganon ang pagsisikap ng mga kapatiran. Grabe. Kaya sabi ko, saludo ko sa inyo. Masipag kayo sa pagtatrabaho, masipag din kayo sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen! Pagod sila. Bakit? Sino ba naman hindi napapagod? Tayo nga dito, sobrang pagod. Sino hindi napapagod? Taas ang kamay. May nagtaas ng kamay, hindi napapagod. Nag-iisa lang. Praise the Lord. Talagang, ang mga napapagod, taas ang kamay. Halos lahat na napapagod. Pati pagtaas ng kamay, hindi maiangat. Dahil napapagod nga eh. Yung hindi napapagod, si Nanay Rosita, nagtaas ang kamay. Yan ang patunay lang ng anak ng Diyos, iba-iba. Amen. Iba-iba. Pero alam nyo, ang mahal na Jesus nagbibigay ng pagpapala sa atin. Pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos, tayong lahat ay pagpapalain. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Kaya nga lagi nyo na napapakinggan, sabi nga, huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil darating isang araw tayo mag-aani. Amen! Pag ikaw ay masipag na naglilingkod sa Diyos, yung itinatanim mo, ikaw din ang mag-aani niyan. Amen! Pag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos, yung itinatanim mo na paglilingkod sa Diyos, hindi kayang sirain. Amen!
Walang uod dyan, walang maninira dyan na kung tanim mo, iingatan ng mahal na Panginoon. Walang peste. O di sa paglilingkod mo sa Diyos, kapag ikaw'y mainit sa mahal na Panginoon, kahit na may pagsubok, aapakan mo lang yan. Amen! Pag may nadinig ka na hindi maganda sa kanan, kaliwang tenga, huwag mong papasukin sa puso mo. Amen! Kapag may nagsasabi sila hindi maganda salita, huwag kang gaganti ng masamang salita. Ang igaganti mo na lang, praise the Lord, purihin ang Diyos, hallelujah, amen. Pag may nagmura sa'yo, mumurahin mo rin? Hindi. Mag-praise the Lord ka na lang. Amen. Ikala ko nga, yung kanta ko lang, dito ka lang sa banggar makakanta eh. O akala ko yung kanta ko, doon ka lang sa kursada natin makakanta eh. O? Sa Magallanes, doon sa Tabuk, sa Baki, o sa Abra pa, kinanta ko. Akala ko doon ko lang makakanta. Imagine yung kanta ko nini, umabot ng UAE. Malayo-layo na rin ang aking lalakbay. Amen! Dahil kasama ko ang Diyos na gabay. Amen! O di nabibitaw, di nabibitiw. Dahil malapit na ang tagumpay. Amen? O malayo-layo na rin ang aking lalakbay. Dahil kasama ko ang Diyos na buhay. Amen! Praise the Lord! Di nabibitaw, di nabibitiw. Dahil kasama ko ang Diyos at malapit na talaga ang tagumpay. Amen? Everybody say praise the Lord! Nagulat nga yung mga kapatiran dun eh. Oh, sabi lang, ngayon lang kami nakarinig ng kanta. Oh, sabi ko, sa panalangin aming malapastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda. Panalangin, turo at aral, Assistant Pastor Nina Comon Almeda. Beloved Almeda children, maraming nagbago, maraming gumaling, maraming pinagpala, di nabibitaw, di nabibitiw, dahil malapit na ang tagumpay. Amen? Nagulat nga sila, first time na makarinig ng ganong lyrics. Oh, sabi, grabe, ibang klase yung kanta mo, kuya. Sabi ko, hindi ko nga alam kung bakit ko nakanta O sabi nila, ay, binigay ng malapay ng sesyan. Bakit? Darating pala yung isang araw hindi ka lang pala sa Pilipinas Sabi nga nung kausap ko, kuya, talagang ang passport mo, malapit na. Malapit na makarating sa iba't ibang mga bansa. Amen? Yan, sabi nung nandun kahuling kausap ko, kuya, sino naman kaya ang makakasama mo sa susunod? Oh. Sabi ko, magpe-pray pa. Kung sino ang mahugot na makasama sa susunod na biyahe. Kaya sabi ko nga, in everything give thanks, for this is the will of God. And we know all things work together for good to them that love the Lord. Amen? Kaya pag dumadalo ka, isentro mo kagad ang puso't kaisipan mo sa Diyos. Amen? Kapag nandito ka sa gawain, kapag wala kang ginagawa, magpuri ka kagad. Manalangin ka. Pag nasa bahay ka lang, walang ginagawa, mag-fasting ka. Amen! Yung fasting na ginagawa natin, yun na nagpapalapit sa atin sa Diyos. Kasi pag ikaw ay gutom, natututo kang lumapit, mahal na Panginoon, walang laman ang tiyan ko. Gutom ako. Oh? Mahal na Panginoon, busugin mo ako. O dahil walang laman, nagpipray ka tuloy. Amen? At pag may laman, wala. May laman Oh? Yung sako na walang laman, matutumba. Ang kailangan ng sako may laman. Pero sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, kapag ikaw mainit na naglilingkod sa Diyos, talagang malapit ka sa Diyos. Amen! Pero pag ikaw palamig-lamig, ikaw mismo ang nanlalamig, nako, sabi ng Biblia, darating isang araw ang mga likoy magpapakaliko pa.
Ang mga malamig ay manlalamig pa. Ang mga maiinit ay magpapakainit pa. Amen! Kaya doon sa lugar na yan, grabe ang biyahe. Hindi basa-basa takbo. Pag nag-umpisa ka ng sumakay sa service natin sa church, pag nasa kalsada na kami, 60, 80, 100, 120, 140 ang speed kilometer. Grabe. Kaya pag nakasakay ka doon, ay talaga magpe-pray ka. Pray, pray, pray. Na walang problema sa kalsada. O pagdating doon, sa pupunta namin, dahil 2 hours travel, ang Abu Dhabi, pagdating na doon sa malapit na kami, pababa na. 40, 120, 180, 60. Patras naman ang bilang bago ka makarating doon. O imagine, yung lugar na yun disyerto. Nagkaroon ng kalsada. Bundok. Grabe. O pagpunta namin doon sa Pujairah, imagine, bulubundukin yung lugar na yan. Bulubundukin. Habang tumatakbo kami, sabi nung kasama namin, Kuya, hindi mo napansin yung driver? Nasa ibabaw na tayo ng bundok. Ha? Paano nasa taas kami? Ang ka-level namin, kaliwat kanan, bulubundukin. Hindi mo napansin, Kuya? Yung tinakbo natin na mahabang takbuin, almost 1 hour and a half, umaakyat na tayo sa bundok. Pagdating namin sa itaas, ka-level na namin yung mga bundok. Ay, grabe. Ganon, no? Kaya nung pagbaba, talagang baba na. Hindi mo naman namamalaya na bumaba ka na. Sabi na, zigzag, Kuya, zigzag. Ay, totoo nga, zigzag. Talo ang Bagyo. Talo yung mga lugar na may mga zigzagin dito. Oh, sabi ko, grabe. Ang yaman. Nandun ang kanilang oil depot sa lugar ng Pujairah. 2 hours travel, kaliwa. Pag dito sa kabila, 2 hours travel din. Nandun kami sa gitna ng Dubai, doon. O, pag pupunta kami sa mga gawain, sa Ajman, ibang lugar na naman. Pag pumunta kami sa mga lugar na nandun yung gawain natin, sa Abu Dhabi, Pujairah, Ajman, tapos nandun ang mga kapatiran sa Sharjah. Nandun, lalayo ng lugar. Pag wala silang sasakyan, nako, talaga nagko-commute lang sila. Oh. Talagang pag orasan ng gawain, maaga silang pupunta. Grabe, hindi nila pinababayaan na hindi makadalo. Talagang nagsisikap na makadalo. Oh. Wala mga sasakyan, yung ibang kapatid nagko-commute. Grabe. Bira lang kapatid na may sasakyan. Nagko-commute sila, nagtataksi sila. O, dito sa atin, may tricycle kayo, may mga motor kayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Doon wala mga sasakyan. Grabe, nagsisikap na makadalo. Oh, pagdating nga doon sa gawain, nakaluod na. Nakaluod ako. Papasok. Praise the Lord po, beloved OP. Ay, sabi ko, salamat sa Diyos. Bakit? Yung mga naging kapatiran natin doon, alam nyo kung saan ko nakasama? Sa makrusada rin dito sa Pilipinas. Oh? Nagkaroon ng krusada sa lugar ng Isabela, nandun yung mga kapatiran. Nagkaroon ng krusada, nasikaso sa iba't ibang lugar ng Zambales, Bataan, nandun din sila. Tapos may mga kapatiran natin, dito rin sa party natin sa La Union, nandun din. Yung iba, meron din kapatiran nasa Baguio, nandun din. Sabi nga nila, Kuya, hindi na tayo nagkikita-kita nung nasa Pilipinas tayo. Kursada lang tayo nagkita.
Pero ang liit ng Pilipinas, dito tayo sa Abu Dhabi nagkita. Sila yung inaasikaso na gawain doon ng ating mahal na Panginoon. Talagang grabe. Kaya sabi ko, kung ang mahal na Panginoon dito to sa ating gawain, nako, dito, sa ating gawain, sa Banggar, sa Baknotan, Luna, Balawan. Praise the Lord lang. Oh. Ang biyahe, magkakapit bahay lang. Pero doon, dadalo sila 2 hours travel. Ang speed limit ng kanilang takbo. Grabe. Kaya sabi nila, kuya, kung hindi kami dadalo, lugi kami. Ayun, naintindihan pala nila. Kung hindi sila dadalo, sayang naman ang paglilingkod sa Diyos. Sayang naman ang aming nakilalang Diyos na totoo. Dahil lahat ng mga kapatiran doon, galing din sa hirap. Galing din sa walang-wala. Ngunit nung sila ay nagpakainit na maglingkod sa Diyos, nagsikap na makadalo, nandoon, hindi sila talaga nagliliban, nandoon, pagsisikap nila. Sabi nga nila, pinagpala na kami ng mahal na Panginoon. Ganun pala kapag ikaw ay nagsikap, ang gawain natin doon next year, 25 years na. Salamat sa ating mahal na Panginoon, nandoon ang mga kapatiran, talagang nagpapakainit na maglingkod sa Diyos. Bakit? Ang tinanggap nilang paglilingkod sa Diyos, turo at aral ng ating parents in the Lord, ay buong-buong katotohanan. Ipinagtatrabaho nila ang kanilang kaligtasan sa lugar na yan. Amen! Kaya pala nagre-request sila palagi, ng preacher na mag-asikaso sa kanila. Kung mainang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, wala Talagang para sabihin mo na lang, ay ano ka na lang, manonood ka na lang sa sa cellphone. Gawain na lang sa cellphone. Katulad ng sinabi ko, pag nag-brown out, makakapanood ka pa ba? Pag wala ka ng load, wala na. Gagawin mo, patay mo na yung cellphone, matulog ka na. Pero doon, sabi ng mga kapatiran, hindi. Talagang nagsisikap kami na makadalo. Dahil pag nasa gawain, iba yung nararamdaman namin, pinupuspos kami ng presensya ng Diyos. Amen! Kaya nga pag nandun yung presensya ng Diyos, sabi nga nila, kuya, lalo kaming napapalapit sa Diyos. Ang aming mga panalangin, madaling ibinibigay ng Diyos. Nandun kagad ang tugon ng Diyos. Dahil nadarama namin ang presensya ng Diyos. Yun ang nagbibigay sa amin ng kainitan ng pag-asa sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya matcha-challenge ka talaga Amen? Dahil kasabi nga natin, huwag tayo manghimagot sa paggawa ng mabuti. Dahil dating isang araw tayo mag-aani. Amen? Yung mga lugar na yan, sabi ko nga, talagang grabe. Alam nyo, marami ako natutunan doon. Sa lugar na yan, talagang doon magkaroon ng simula siguro ng tataka ng 666. Grabe. Nandun na yung Abrahamic Family House. Abrahamic Family House. Yun ay 3 grupo ng mga sekta malalaki na baka isang araw, lahat yun, pirmado na. Lahat sila nakapirma na doon. Kasama nila yung nasa Roma. Imagine, mga hari mismo. Anong batas ng hari? Ang utos ng hari, di nababali. Grabe, Nakapirma na doon. Makadarating isang araw itong, ng Islam. Yung mga ng mga Muslim. Di ba meron na yan? Nagkaroon na ng pagkakaisa yan Yung, ng Muslim, tsaka ng nagkaisa na, Tapos, Hinduism. Malalaking grupo na yan. Di lalo na sa atin. Catholicism. Kaya lahat ng mga nandun, mga ism.
Ay kung wala kang SIM card, wala. Kaya doon, nakapirma na yon. Sabi nung kausap ko ng bandang uli, Kuya, yan ang sign na malapit na magkaroon ng one-world religion. One-world religion, kinukumbinsi na. Imagine, wala ka talagang ligtas. Doon, malaya ang tao na, malaya na. Iba-ibang lahi. No? Baka hindi kayo maniwala, nakakain nga kami doon sa sa restaurant Ang naalagay sa pangalan ng restaurant, Luneta Restaurant. Grabe. Ang mga nag-aasikaso doon ay mga kabayan pala Ando ng ulam, parehas ng Pilipinas. Gusto nyo kumain ng saluyot? Meron. Gusto nyo kumain ng malunggay? Meron. Ay, hindi ka na pala magugutom na pag pumunta ka doon, akala mo, ang kakainin mo yung mga Muslim food. Hindi. Meron ding adobo. Merong, ang di ko talaga kinain doon, yung mga maanghang Dahil ibang klase ang ahang nila. Meron din na doon yung sa Bicol Express. Nako. Talagang okay na okay ang pagkain. Masarap. Pero hindi ka makakakain kung wala kang pera. Fasting ka na lang. Amen. Pero mabait ang malapay noon. God bless you sa ating mga kapatiran dyan sa parte ng Dubai. God bless you mga kapatiran sa Abu Dhabi, sa Fujairah, at sa Ajman, sa Sharjah na mga kapatiran natin, na akala natin tayo lang dito sa Pilipinas na nag-uusap. Kapag meron tayong live ng gawain natin ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, pag meron tayong Jesus Miracle Hour, sila pala doon nanonood sa ating gawain. Amen! Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos sa ating pinapangaral dito ay nasa buong katotohanan. Amen! Buong katotohanan. Amen! Dahil pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayay ka ng Diyos sa buong katotohanan. Everybody say, praise the Lord! Kaya nakakatakot ito pag sinabi na nga doon, magkaroon na ng one world religion. So, suporta kagad yung 10 common market. Hindi na 10 common market. Yung mga bansang mayayaman, mga progresibo na ngayon, ang susuporta dyan. Grabe, kaya sabi ko talagang anytime now, yung sinasabi natin magkaroon ng tatakan ng 666, ay nakita ko na doon. Grabe. Ang liit ng pinto, Liit ng pinto. Hindi ka makakapasok. Pag hindi mo idinikit yung card mo doon, pag dikit ng card, pasok. Ngayon, pag dinikit mo yung card mo, at nag-senya sa ng hindi ka nakapasok, nakasara yun. Saan ka pupunta? Doon, lalabas ka uli. Sabi ko, ibang klase na talaga. Yung pinuntahan namin, yung Burj Khalifa, 160, ang taas nun. Yun ang pinakamataas na building sa buong mundo. Ang narating lang namin ni Richard David, 124. Bakit? Yung pagsakay namin ng elevator, kasi bilis pa, mas mabilis pa sa Ferrari. Grabe ka speed. Pagsakay mo doon, pikit. Mamayang konti, pagpikit mo, pagdilat mo, kung nakapikit ka, pagdilat mo, umaandan na kayo, nasa 124 floor na kayo. Doon lang pala, tapos lumabas kami, naglakad kami, hanggang narating kami ng 125. Pagdating doon sa susunod na mga taas, exclusive na yon. Umano para sa mga VIP na, yung mga may pera, para makarating ka doon sa 160. Grabe, sabi ko, ibang klase.
Hindi ka makakarating doon basa-basa, hindi ka makakapasok kung wala kang card. Yun ay simple lang. Lahat ng mga nandun, yun ang pinupuntahan. O, tapos pagbaba niya namin, sandali lang. Ikot-ikot lang namin, David. Lahat ng mga souvenir doon, grabe kamamahal. O, paghawak mo, grabe. Nakakapaso hawakan eh. Dahil yung presyo, talagang grabe. Buti dito sa atin, pag ginawa kami, bibilin mo, tatawaran mo pa eh. Hindi ba pwede dalawa 10? Hindi ba pwede 3? Hindi ba pwede 2, 3? Doon, pag ginawa ka mo, makukuryente ka eh. Mahal. Kaya kami, taga-tingin na lang. Tingin. Nabusog yung aking mata sa kakatingin dahil walang kasing ganda ang lugar ng nandun. Terrible! Magiging masaya ang puso mo. Busog ang mata mo. Grabe, pero pagod ka. Dahil maglalakad ka eh. Naglakad kami, pagdating doon, pagbaba namin, naikot namin ni David. Dubai Mall. Pinakamalaking mall sa buong mundo. Grabe. Naglakad kami siguro 3 oras na naglalakad kami. Grabe. Hindi pa naman ako mahilig maglalakwat siya na maglalakad-lakad. Kaya pagdating namin, natapos kami maglakad. Ang sakit ng paa ko, ang sakit ng binti ko. Halos din ako makatayo. Dahil kasabikan nga eh. Sabi kasi ng mga nandun, Kuya, pag hindi ka nag-ikot-ikot dito, hindi mo mai-enjoy ang pagpunta mo rito sa UAE. Kaya itry mo, huwag ka mag-alala. Bayad na kayo. Pupunta na lang kayo. Ay, sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon. Pagdating sa taxi, sakay, atid, lahat ng aming mga pinuntahan, madali lang. Sabi nga talagang makasasabi ka. Talagang napakaganda. Pero walang mas maganda na lugar na pupuntahan natin yung langit sa piling ng Diyos. Amen! Yan ang atin ang target. Tandaan po natin yan. Lahat ng mga lugar siguro ng iba't ibang mga bansa, puro magaganda. Mabubusog ang mata mo. Makakakilos ka ng malaya ka. Nandoon. Sabi nga, masasarapan ka sa lugar na mapupuntahan mo. Pero lahat ng nandito sa mundo ay may katapusan. Dahil sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang pangako natin sa ating mga sarili, dapat makasama tayo sa pagbabalik na mahal na Panginoon. Dahil yung lugar na pupuntahan natin, yun ang pinakamagandang lugar. Amen! Langit! Hallelujah! Terrible yan. Sabi nga pag nakita ko yung mga lugar na yun, sabi ko, ang gaganda. Pero yung aking pagmamasid sa mga magagandang lugar, sabi ko, hindi pa namin narating ang langit. Pero nabasa natin sa banal na kasulatan, ang langit ay napakagandang lugar. Dahil yun ay nandun ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! Nandun siya ang magliliwanag. Hallelujah! Walang kadiliman. Liwanag. Hallelujah! Wala nang gutom. Puro kasiyahan. Wala nang kalungkutan. Kasiyahan. Amen! Everybody say praise the Lord. Yan ay mabasa natin sa Revelation chapter 21. Hallelujah! Kung saan sabi ko, napakapalad natin mga anak ng Diyos. Kung tayo hindi nang mihimagod sa paggawa ng mabuti, ang pangako ng Diyos sa atin, langit at buhay na walang hanggan. Kaligtasan sa piling ng Diyos. Amen. Kaya huwag natin bibilangin yung ating nagagawa sa paglilingkod sa Diyos. Tumalo ka ng Merkules, Biyernes at Linggo. Kulang pa yan. Hallelujah. Ipagtrabaho natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Ang sasabihin natin sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng kainitan na maglingkod sa iyo. Ano pang aking gagawin upang ako'y maging karapat dapat magmamana ang buhay
buhay na walang hanggan. Everybody say praise the Lord. Basahin natin. Revelation chapter 21. 3:4. Umpisa na natin sa una. 21. 1, tuloy-tuloy ang basa. Hanggang 7 and 8. Basa. Dito sa aklat ng Apokalipsis 21, versikulo 1 hanggang 8. Ganito pang sinasabi. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Hallelujah. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na naog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na naggagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa kaluklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. 5. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kung bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Amen. 6. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig na buhay. 7. Ang matagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako ay magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. 8. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa kadagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Everybody say praise the Lord. Tingnan nyo, nais na malapay nun sa atin yung maging matagumpay tayo. Amen. Matagumpay sa pagdalo. Matagumpay sa pagsunod sa utos ng Diyos. Amen. Matagumpay sa pagtatapat, pagbibigay ng ikapuhatandog, dahil doon, nakita ko doon, grabe. Yung pagsunod nila sa utos ng Diyos, yun ang naging daan upang sila'y pagpalain ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe kung kami lang ating beloved preacher David. Grabe, imagine, gagastusan kanila sa church na pamasahe namin, sabi nga ayoko man sanang banggitin. Imagine, gastos para sa amin, back and forth, 400,000 pesos. Pera pa yung mga gastusin. Pero lahat yan, sinagot ng mga kapatiran para sa church. Bakit? Gusto nila meron nangangaral sa kanila ng salita ng Diyos. Meron sila napapakinggan ng salita ng Diyos. Amen! Dahil kung sila lang, pagod sila sa trabaho. Araw-araw sila nagtatrabaho from Monday to Sunday, nagtatrabaho. Walang tigil. Pero pag sila dumadalo, sabi nga, yung madama nila ang presensya ng Diyos, kahit na sila gumagastos, hindi bale, dahil malapit sila sa Diyos, at ang mga pangangailangan, tinutugon ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Sa kabila ng mahirap maglapit ng kaluluwa sa lugar na yan. Salamat sa ating malapay noon sa isang buwan naming pag-stay. Hallelujah! Meron mga dumalo na mga baguhan. Siguro meron mga 8 baguhan, iba-ibang araw. At meron naman na bautisman.
5 kaluluwa. Sabi nga ng ating beloved minister, Will D. James, Kumon Almeda, nung nag-report kami, noong Tuesday sa Marikina, Kuya, kahit 1 kaluluwa lang ang lumapit sa mahal na Panginoon, yun may mga nagpabautismo pa. Mahirap mag-akay ng kaluluwa, pero doon, salamat, ang tagumpay natin yung makapaglapit tayo ng mga maglilingkod sa Diyos. Amen! Dahil sabi nga, 1 kaluluwa lang nagbabalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel ang nag-aawitan sa langit, higit sa lahat ang Diyos. Amen! Kaya sabi ko, grabe, salamat sa ating mahal na Panginoon. Yun ay talagang gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil nangyari lahat, ang mga nasa banal na kasulatan, hallelujah. Kung sa ating mga kapatiran ngayon, may mga problema tayo, huwag natin pansinin ang problema. Kung may mga pagsubok tayo, huwag natin pansinin yan. Ang lahat ng bagay na pinintulutan ng Diyos para tayo masubok, matesting na ang langit na naghihintay sa atin ay totoo. Dahil tayo anak ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo, sabi dyan sa may 4, papairin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Everybody say praise the Lord. Imagine, luluha ka, Diyos mismo magpapahit ng luha mo. Amen. May nararamdaman ka, Diyos mismo nagpapagaling ng ating sakit. Amen. May problema tayo, Diyos mismo ang lumulutas sa ating problema. Amen. Sa ating kahirapan, nung nag-umpisa tayo, mahirap tayo ngayon, pinagpapala na tayo. Amen. Unti-unti na tayong tinataas sa malapang inaangat na malapang noon. Amen. Everybody say praise the Lord. Tingnan nyo, nag-umpisa tayo dito. Ang ating chapel, anong atip natin nag-umpisa tayo? Trapal-trapal. Amen. Ang ating bubong, kawayan. Yung mga kawayan na talagang galing sa iba't ibang lugar. Pinibling pagod na inasikaso namin. Tambak, kahoy, pagbagyo, talagang, andyan talaga. Pero ngayon, salamat sa mahal na Panginoon. Amen? Wala kayong mga mata? Hindi nyo nakikita yan? Amen! Ang mahal na Jesus nagpo-provide ng ating panggastos. Amen! Wala naman kaming trabaho, hindi nga kami OFW si Lord David Amen? Pero mahal na Panginoon nagpo-provide. Amen! Everybody say praise the Lord! Yan. Kaya kung manlalamig ka pa, bahala ka. Ikaw na yan. Inaagaw ka ng kaaway. Pero pag mainit ka, hallelujah, makikita mo talaga yung pagpapala ng Diyos. Amen! Nandyan yung pagtugon ng Diyos sa ating mga prayer. Amen! Imagine, lumuluwa ka sa problema dito sa lupa. Pagdating mo sa langit, Diyos pa mismo magpapahid ng luha mo. May sakit ka. Amen! May katamaran ka sa pagdalo. Diyos ang aalalay sa iyo. Amen! Lagi kang itutulak na mahal na Panginoon, dumalo ka anak. Dahil meron ng langit na naghihintay sa iyo. Amen! Huwag kang manghina, huwag kang manlupaypay. Dahil ang Diyos mismo ay kasama mo. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya nung sabi, huwag tayo mapagod sa paggawa na mabuti. Sabi ng Galatia 6:9. Amen! At iantog na natin ang ating mga sarili sa Diyos na isang haing buhay. Ibalik natin ang ating mga sarili sa naumpisa nating paglilingkod sa Diyos. Kung paano na ikaw ay nag-umpisa na first love ka sa mahal na Panginoon. Amen! Hindi mo iniisip kung ano mangyayari sa iyo.
Dahil na first love ka, nandun yung pag-ibig mo sa malabay, nandun ang pag-ibig mo sa pagsunod sa gawain ng Diyos. Ibalik mo yan. Amen. At makikita mong resulta. Amen. Itataas ka na ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya nga sinabi ko sa inyo nung mga nagdaang preaching natin, kailangan ng ating standard, nasa 100 level na tayo. 100 na. Anong kailangan? 101, 100, 210, 100, something, pataas ng pataas ang level mo sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang marating mo, aapakan mo na ng aapakan ng mga problema, mga pagsubok. Pagdating mo dun sa pinakamataas, langit na naghihintay sa iyo. Amen! Everybody say praise the Lord! Okay, pero pag ikaw ay nanghihina, bababa ka, 99. Hanggang pababa, 80. Pababa na naman, 70. Pagdating sa 60, baba ng baba, 50, 40, 30, 20, 10 na lang. Pag bumaba ka pa sa natitirang 10, babaksa ka sa 0. Ano yan? Yung iba, nung pinagpala na nagkaroon ng trabaho, ayan, may trabaho na. Miski araw ng linggo, ayaw dumalo. Bakit? Inuuna ang trabaho. Ayaw maglingkod sa Diyos na unahin ang kalooban ng Diyos. Trabaho, trabaho, trabaho. Yan. Hanggang isang araw, maramdaman mo, nako, lapit mo sa aksidente. Kasi ang demonyo nakatawa sa iyo. Hindi ka dumalo, aking ka. Linggo ngayon, inuna mong trabaho, tatawanan ka ng demonyo. Aking ka. Kaya pag na-aksidente ka, ay kanya ka na. Pero nabanggit mo pa, hallelujah, praise the Lord, I love you, Jesus. Iningatan ka pa ng Diyos. Dahil anak ka pa ng Diyos. Amen? Di wag mong hintayin na ikaw ay mawala sa kamay ng Diyos. Amen? Marami na tayo nakitang ganyan. Nakapatiran. Kaya nga sabi ko, pag naniwala ka, praise the Lord. Pag hindi ka naniwala, praise the Lord uli. May kasama pa yan. Dearest Jesus loves you. Amen? Anong lugi? Wala. Pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, ang pagpapala, lalampas sa'yo, mag-overtake. Hahabulin mo ang pagpapala. Amen! Yung pagpapala, nag-overtake na, hahabulin mo. Malabay noon. Akin to. Bulsa. Malabay noon, akin to. Bulsa uli. Napuno na ang bulsa mo. Amen? Ganon hinahabol mo ang pagpapala, hinahanap mo ang trabaho, hinahanap mo kung anong mapagkikitaan mo, malaki. Bandang uli, ang makikita mo, malaki ang mata mo. Nakatingin na sa pagpapala. Imbis na ang pagpapala o overtake sa'yo, ikaw ang aatras, hanapin mo. Ay, nagrigat tibiyag. Awa ng timakan. Inahanap mo kasi ang pagpapala nagrigat tibiyag. Awa nun. Ang ulam na lang, asin, tsaka itlog. Nagimas. Pero pag mainit ka na naglilingkod sa Diyos, ay, sinong driver? Diyan muna tayo sa drive-thru. McDonald's. Sinong driver? Jollibee. Sinong driver? Inasal. Ay, grabe Nung araw, wala. Walang-wala. Kaya pag hinanap mo pagpapala, kapag ikaw ay wala, wala kang makikita. Awan nga rod, wala. Pero pag inuna mo malabang noon, kahit nakapikit ka na, didilat ka, may pagpapala naghihintay sa'yo. Amen? Everybody say praise the Lord. Sabi ko nga dito sa aking mga anak malayo-layo nang narating ko.
Kaya kung naglingkod ako sa malapit noon na nakagawa na ako ng siyam na mabuti at umatras pa ako, yung siyam na mabuti na gawa ko, mababaliwala. Ang makikita ng Diyos yung isa na hadlang. Ang makikita ng malapit noon yung isa na naging hadlang sa paglilingkod ko sa mahal na Panginoon, ang ginawa ko, yung siyam na mabuti, yung hadlang na isa, inapakan ko. Kaya nung pag-apa ko dun sa hadlang, ang nakita ng Diyos, ako nakatayo. Amen! Inapakan ko yung hadlang eh. Hindi yung hadlang ang nag-apak sa akin. O, nakuha niyo yun? Siyam na mabuti na nagawa ko, merong isang hadlang, para hindi ako mahadlangan, inapakan ko yung hadlang. At ang nakita, yung nakatayo doon. Amen! Everybody say, praise the Lord! O di nandito ako, nakatayo. Amen! O di yun siyam, na nagawa kong mabuti, salamat sa Diyos na dagdagan. Kaya ang pagbibilang natin ng paglilingkod sa Diyos, dapat puro pataas. Amen! Kapag ikaw ay nasa 100 na, dapat lumampas ka dyan. Amen! Maging mainit ka, maging masigasig ka na maglilingkod sa Diyos. Yan sabi ng Deuteronomio 30, versikulo 8 hanggang 11, na dito natin mapapatunayan kapag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos, ang kalooban ng Diyos gagawin mo. Hindi yung kalooban ng tao ang gagawin mo, kundi kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Pasa, Deuteronomio, Galatia 6:9, tapos Deuteronomio 30:8 hanggang 11. Dito po sa aklat ng Deuteronomio 30, talata po 8 hanggang 11. At ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon. Amen. At iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, Amen. at sa bunga ng iyong katawan, at sa anak ng iyong bakahan, at sa bunga ng iyong lupa, sa ikabubuti, sapagkat pagagalakin ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo, Hallelujah! gaya ng kanyang inilagak sa inyong mga magulang. Kung inyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan, kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa, sapagkat ang utos na ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo talagang ang malapay ng salita ng Diyos, napakabuti. Amen! O anong sabi dyan, no? At ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon. At yung gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking utos sa iyo sa araw na ito. Linggo. Nabasa natin ngayon salita ng Diyos, araw na ito. Pag Merkules, binasa muli, yun pa rin ang lalabas sa araw na ito. Pag binasa muli ng Linggo, Biyernes, ang lalabas ulit sa araw na ito. Ibig sabihin, itinatanim ng Diyos sa ating isip, sa ating puso, ang pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Dahil sabi diyan, at ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord! At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa na iyong kamay, sa bunga na iyong katawan, at sa anak na iyong bakahan, at sa bunga na iyong lupa, sa ikabubuti, sapagkat pagagaking ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo, gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan
nasusulat sa aklat na ito ng kautusan, at ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos na iyong buong puso at iyong buong kaluluwa, sapagat ang utos na ito na inuutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. Amen? Everybody say praise the Lord. Tingnan nyo, hindi mabigat yung utos ng Diyos. Hindi malayo. Amen. Bakit? Ang utos ng Diyos ay napakagaan. Imagine, kasama mo ang mahal na Panginoon. Amen. Katuwang mo na ang mahal na Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Dahil nasa puso mo ang Diyos, anak ka ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya nga sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, kapag tayo susunod na mainam sa mga utos at palatuntunan ng mahal na Panginoon, ang pagpapala ng Diyos ay nandyan. Amen. Everybody say praise the Lord. Talagang napakabait ng mahal na Panginoon. Amen. At doon sa lugar na yan, na pinuntahan namin, alam nyo, walang ulan. Pero ang nagpagtaka ng mga tao doon, bakit nagbaha na nagbagyo? Oh, walang ulan daw doon. Yung pala, artificial rain ang nangyari sa kanila. Oh. Bakit? Kasi ang gusto nila, number one sila, number one. Ayaw nilang bumaba sa number one. Kaya nung nagbaha, number one, nakilala sila sa buong mundo na nagbaha. Yung pala, sabi ng ibang mga kausap ko, na nandoon ng mga kapatiran, ay grabe, siguro ito na ipaalaala ng Diyos. O pinapaalalahanan sila ng mahal na Panginoon, pero wala, ganun pa rin. Imagine, nagbaha, terrible. Yung 7 Emirates, sabi nila, nabaha lahat yan, kuya. Lahat na nabaha. Kumbaga talagang pati yung pinakamagandang, sabi nga, Dubai Airport, grabe. Sabi ng mga nandun, ako, kuya, makikita mo yung mga eroplano lumulutang sa tubig. Ang mga sasakyan, talagang yung tunnel nila, lahat yun nabaha. Sabi na, grabe ang paalaala ng Diyos. Kaya kung sa Pilipinas, tayo nauulanan, magpasalamat tayo sa Diyos. Kapag tayo ay nababagyo, magpasalamat din sa Diyos. Amen? Dahil yan ay natural lang. Pag nauulanan tayo, galing sa Diyos yan. Pag bumabagyo, pinapaalalaanan ng mahal na Panginoon yung mga tao. E di naapektuhan din tayo mga naglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya ganun din sila doon, naapektuhan. Grabe, pero hindi daw nagtagal. Sa atin, bago matapos ang pagbaha, 1 buwan, 1 linggo, ay doon, 2 araw lang, tapos kagad. Grabe, wala daw tigil ang trabaho. Walang tigil. Sabi na, grabe talagang pagkilos doon. Eh, ang utos ng hari, hindi nababali. Talagang kilos. Oh? Eh, dito, ay, Diyos ko, wala akong masasabi. Kundi talagang ang malabenso sa atin mahalaga. Paglingkuran natin siya ng buong pagmamahal. Amen? Everybody say praise the Lord. Yan sa atin, nagbabagyo, nag-aaraw, nag-uulan. Pagsalamatan natin lagi ang mahal na Panginoon. Kung sa atin naman naglilingkod sa may pagsubok, humawak tayo ng mahigpit sa Diyos. Amen! Dahil kapag ikaw ay nakabitaw, kasalanan mo na yan. Dahil ang utos ng mahal na Panginoon, sa atin na naglilingkod sa Kanya, magtiwala tayo sa Diyos. Amen! Purihin natin sa paglingkuran, sambahin na may katapatan. Everybody say praise the Lord. Kaya huwag tayo mangimagod sa paggawa na mabuti. Dahil nakikita tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa. Gagantimpalaan tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin mapagmahal. Amen! Everybody say praise the Lord. At ang gantimpala ng Diyos, abot na natin yan. Amen? Tandaan niyo yan, mga kapatid ko. Ang gantimpala ng Diyos, abot na natin yan. Kaso,
Inilalayo nyo dahil tamad kayo dumalo. Tamad kayo dumalo ng Merkules, abot nyo na, umatras. Aabanti ka na naman ng Biyernes. Oh, malapit na. Maabot mo na. Imbis na matanggap mo na, may dumating na naman hadlang, lalayo na naman. Linggo, magsisikap dumalo. Ibibigay na sa kamay mo, abot mo na eh. Nag-alinlangan pa. Totoo ba yan? O, wala. Imbis na maabot mo, wala na naman. Kaya ibig sabihin, ang paglilingkod sa Diyos, 100% na pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen! Hindi ka dapat nagwi-wave. Hindi ka dapat katulad ng alon na ganyan ang ganyan, no? Maganda tignan yung patag, eh. Oh. Anong tawag dyan? Ha? Yung patag? Yung alon, patag, maganda tignan, eh. Oh? Grabe, oh. Makikita mo, ay, talagang nandyan. Maganda. Pero pag nagwe-wave yung alon, wala. Ni, inyamot din datang alon. Sabi mo, nakakatakot. Oh. Pero pag patag ang alon, ay, nagpintas. Oh. Maganda. At sa paglilingkod mo sa Diyos, kapag ikaw mainit na anak ng Diyos, walang alon. Patag ang paglilingkod mo sa Diyos. Maganda. Amen! Pero kapag ikaw ay nandyan ang patamad-tamad na magpuri, patamad-tamad na dumalo, talagang maalon ang buhay mo. Maalon, maalon. Hanggang isang araw, madaganan ka na ng alon ng pagsubok. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, ayan, nabasa natin, kung ikaw ay manunumbaling sa malapay noon sa araw na ito, iibigin mo ang Diyos ang buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Ang pagpapala ng Diyos, matatanggap mo na. Everybody say, praise the Lord! Kaya hindi na magtatagal. Ang pagpapala ng Diyos ay nandiyan na. Everybody say, praise the Lord! Mahalin natin ang mahal na Panginoon. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Buong pag-iisip. Amen! Everybody say, praise the Lord! Purihin ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Para sa lahat ng anak ng Diyos na narito. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon dahil napakabuti ng Diyos. Napakabait ng Diyos! Amen! Hallelujah! Kaya salamat sa prayer ng ating mga pastor, beloved Mama Dear, sa beloved Ameda children, mula sa panganay hanggang sa bunso. Hallelujah, sa mga apo, sa mga great-grandchildren, sa mga beloved ministers. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Na tayo nandito sa lugar na ito ng La Union. Patuloy na tayong pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen. Nandyan na ang pagpapala. Nandyan na. Hallelujah. Kaya magsikap tayo na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga patiran. Nandyan na ang pagpapala ng Diyos. Amen. Abutin na lang natin. Magpakainit tayo na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay nasa ating mga puso. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Habang tayo maawit, purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng anak ng Diyos narito, awitan natin mahal na Panginoon. Ano yan? I Can't Complain. Yung ating mga children's choir. Habang umaawit, hallelujah, ang ating mga singers. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa mga Diyos. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Diyos na nagmamahal sa atin. Hallelujah, Diyos, hallelujah, na hindi nagtatangi ng tao. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Diyos na nagkatawan ng tao upang iligtas tayo. Ipakita ang kanyang pag-ibig sa kanyang pagkakatawang tao. At hindi natatapos doon, nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo tubusin sa lahat-lahat ng ating makasalanan. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, dear Jesus. Sometimes the clouds are low, Hallelujah. and I'd like to see them all. And I ask the question, Lord, why so much pain? But He knows what's best.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Nais ko bumalik. Hallelujah. I love you, Jesus. Minsan nagtatanong, bakit sobrang sakit? Alam ko may plano siya, kahit di ko makita. Salamat, Panginoon. Di ako dadaig. Ang Diyos ay mabuti. Mabuti sa akin. Amen. Hallelujah. I love you, Jesus. Higit pa sa daigdig. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Mabuti sa Ang Diyos ko ay mabuti. Ang Diyos ko ay mabait. Ang Diyos ko ay mapagmahal. Hallelujah. Ang Diyos ko ay mapagmahal. Nag-iingat ang Diyos ko. Hallelujah. Hallelujah. Walang kasing bait ang Diyos natin. Hallelujah. Walang kasing bait ang Diyos natin. Walang kasing buti ang Diyos natin. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Mabuti sa akin. Higit pa sa daigdig. Mabuti siya sa akin. Hallelujah. Espiritu niya nagbibigay ng tagumpay. Ang Diyos ay mabuti. Di ako dadaig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Jesus para sa ating baguhan na narito. Mahal kayo na ating Panginoong Jesus. Ang Diyos na nagmamahal sa atin, dinala kayo ng mahal na Panginoon sa ating banalagawain upang maglingkod na kayo sa Kanya. Tanggapin yung ating pinakamamahal na Jesus, yung sariling tagapagligtas. 4 na reglamento na kaligtasan ay napakalaga. 4 requirements of the gospel for our salvation. Ang una ay pananampalataya. Pamati, tikasapulan. Kailangan natin magkaroon ng paniniwala at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ang paglilingkod natin sa Diyos ay napakahalaga. Hallelujah. Ang pangalawa ay pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pagsisihan natin ang ating kasalanan, halo din ating nagawa, magmula tayo isilang ipanganak sa sanlibutan ito. Ang pagsisisi ay napakahalaga dahil yan ay totally pagtalikod sa kasalanan. Yung pagsisisi mo ngayon, yan ang magiging daan para ikaw ay tanggapin ng mahal na Panginoon. Hindi yung pagsisisi ngayon, tapos babalik ka uli sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi kapanipaniwalang pagsisisi, hindi totoong pagsisisi. Ang pagsisisi sa kasalanan ay totally pagtalikod sa kasalanan.
Ayaw mo na sa kasalanan. Kakalimutan mo na ang kasalanan. Hindi mo na babalikan, hindi mo na gagawin ang kasalanan. Yun ang totally na sinasabi ng Biblia, godly repentance. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para sa ating baguhan. Kung nais yung tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ating pinakamamalapit ni Jesus, meron tayong water baptism dyan. Meron tayong baptismal tub. Hallelujah, sa ating baguhan. Meron tayong robe. Hallelujah. Yan ang importante, water baptism. Ikaw ang magdedesisyon para sa iyong sarili kung tatanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Malapang Jesus para mapatawad ka sa iyong kasalanan. Yan ay isang bagay na importanteng desisyon. Yung ikaw ay mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para totally maugasan ka na sa lahat na iyong kasalanan. At pati karamdaman mo ay magkaroon na ng kagalingan. Problema mo ay magkaroon ng kalutasan. Ang buhay mo ay babagoy na Panginoon. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yung bautismo sa tubig, yun ang magiging daan para ikaw ay totally mababago. Talagang totoong pagbabago. Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Dahil sabi ng banal na kasulatan, sa Roma 8:9, ang taong wala Espiritu ni Kristo, ang taong wala Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Kaya ibig sabihin, kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Sa Roma 8:14, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Doon ka pa lang magiging anak ng Diyos. At kapag ikaw ay naglingkod na ng patuloy na dadalo at ipagtatrabaho mong kaligtasan mo, doon na yung ikaw ay tatawagin tunay na anak na ng Diyos. Pag ikaw ay anak na ng Diyos, ang bibigay sa iyo ng Panginoon, kapatawaran ng kasalanan at matatanggap mong Espiritu ng Diyos, nandyan ang pagpapala ng Panginoon. Matatanggap mo physical blessing, material blessing, financial blessing, spiritual, lahat na ng pagpapala na hingin mo ibibigay ng Diyos. Kaya sa ating baguhan, taas ang kamay, sumunod sa panalangin, ang pagsisisi at pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mapagpala ka sa langit, pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay nagbabalik loob na sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po na ako'y dinako mo sa iyong banal na gawain. Naabot ako ng panalangin na yung propeta, evangelista, Wilde Estrada Almeda. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na akin napakinggan. Mahal na Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampu na aking mga mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga banal, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa baguhan na lumapit sa iyo, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Isang hallelujah, kaluluwa, mahal na Panginoon, isang makasalanan, nagbabalik loob sa iyo, mahal na Panginoon, sa kanyang pagtanggap sa iyo, gabayan mo siya patnubayan, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo sa kanyang karapatan, tawaging tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sulat mo kanyang pangalan, saklat ng buhay sa langit ngayon, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, pagpalay mo siya, sampu na kanyang mamahal sa buhay. Amen and amen. Hallelujah, mapagpalang Diyos ng banal. Hallelujah, kami pinagkakaisang dumadalangin sa baguang ito, na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sulat mo kanyang pangalan sa kalat ng buhay sa langit. Pagpalain mo siya, magyang nakapag-akay sa kanya, nakapatiran. Hallelujah, para makadaro sa gawain ngayon linggo. Pagpalain mo siya, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangunang dalain ng Pastor, Evangelista Wilde Estrada Almeda. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you sa ating baguhan. God bless you. Amen. Kung ikaw ay handang magpabautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus, bautismohan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung ano man ang sakit mo, pagalingin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano man ang problema mo, lutasin ng mahal na Panginoon.
Hallelujah. Kung siya'y willing magpabautismo, pagtulong-tulungan na lang yung ating water baptismal tub dyan, lilisin. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Pagtulong-tulungan mo na linisin yung ating baptismal tub. Hallelujah. Isang kaluluwa ang madagdag para sa ating gawain. Yan ay pagpapala ng mahal na Panginoon. Tayo natin magkaisang manalangin sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng ating mga kapatiran narito, mga may karamdaman, lahat ng mga may problema, lahat ng ating mga kahilingan, sama-sama natin ipag-pray, magsisimula tayo. Opo, mapagpalang Diyos, mga banal, sa pangalan ng pinakamamalaking Jesus, lahat ng mga anak na narito, mahal na Panginoon, sa iyong banal na gawain, ano man po ang aming mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang, patawarin mo kami, pinakamamalaking Jesus, hallelujah. Sa lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon, abutin mo sila, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, ang pagpapala na kalang hinihiling, mahal na Panginoon, mga may karamdaman, pagaling mong problema, lutasin mo. Ang lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, narito sa iyong banal na gawain, sa pangunang dalangin ni Mahal na Pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lihan sa atin mga sarili. They shall lend the sick, and the sick shall recover. There's no distance in prayer. Lahat tayo sama-sama. Opong pagpalang Diyos, mga banal, sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, lahat ng mga kapatiran, narito sa iyong banal na gawain, maging mga viewers, mahal na Panginoon, ipagkaloob mong katugunan, kasagutan, sa kalamang kailingan, mahal na Panginoon, ang mga may karamdaman, pagaling mga problema, lutasin mo, hallelujah, mga walang trabaho, bigyan mo ng trabaho, mahal na Panginoon, lahat ng mga kapatiran, sa ibayong dagat, sa Luzon, Visayas, Mindanao, pagpalay mo lahat ng mga anak, maging mga narito sa iyong banal na gawain sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, demons of permanent sickness and diseases, I command you to cast out, cast out, cast out. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out. AIDS, cast out in the name of Jesus. Pagkabakla, pagkatomboy, maalis ka. Lahat ng klase ng sakit karamdaman. Hallelujah, panlalabo ng mata, cast out. UTI, cast out. Hallelujah. Hallelujah, lahat ng sakit, cast out. Cast out, cast out. Be healed in Jesus' name. Problems, resolved, poverty, and vices began in Jesus' name. Hallelujah. Be blessed, be healed, be healed in Jesus' name. Thank you for the healing, O Lord God. Thank you, Lord God. Father, there is Jesus for us, our prayers, O Lord God, in Jesus' name. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Lahat tayo na narito, magtaas ang ating mga kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. 3 times and jump. Lahat tayo sabay-sabay, sisigaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Amen and amen. Tayo po'y makabalik muna sa ating mga inupuan. Praise the Lord. Hallelujah. Uri natin pinakamamahal na Jesus. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, nandito ang ating gawain ay Wednesday, Friday, and Sunday. Amen? At yung ating gawain dyan na patuloy na inaasikaso sa Darigayos, yung araw ng Webes, sa tahanan po ng ating beloved Barangay Captain, ex-Barangay Captain Rolando Kasipit, sa Kasipit family. Hallelujah, sa gawain natin dyan tuwing Webes, alauna hanggang alas 5. Yung mga dating dumadalo, dumaluuli kayo para ang pagpapala ng Diyos hindi nababawasan. Lalo pang madadagdagan. Amen! Nasa pagdalo ang pagpapala. Ngayon, pag hindi ka na dumadalo, pabawas ng pabawas, pabawas ng pabawas, hanggang tamarin ka na, mawala na ang pagpapala. Pero kapag ikaw ay dumadalo, ang kamay na malapit lagi nakaunat para ikaw ay pagpalain. Amen! Everybody say, praise the Lord! Sa ating gawain dito sa Bangar, Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandyan sa ating screen. Yun din sa Macnotan. Hallelujah, ang ating gawain ay Wednesday, Friday, and Sunday. Hallelujah! Salamat sa ating mahal na Panginoon. At itong darating na
na October 27, yan ay linggo, hallelujah, Talipaw Peace Mission Anniversary. Yan po ay 24 years na sineselebrate ang ating Talipaw Peace Mission. Amen! Kaya sa ating mga kapatiran, magsikap na makadalo, hallelujah, kung kinakailangan na makapunta tayo sa main church, sa Amoranto, praise the Lord. Kung meron tayong mga panggastos, pamasahe. At sa October 20, bago mag-27, Holy Supper natin dito sa Bangar. At sama-sama tayo na mag-join ng Holy Supper ng Bangar, Baknotan, at ng Luna. Kaya lahat ng ating mga kapatiran, sama-sama tayo dito sa October 20 para sa ating Holy Supper. Amen! Hallelujah! Pagpalain tayo lahat ating pinakamamalamang Sus. At purihin ang Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Tayo pinadako muna sa karagdagan nating pangailangan para sa ating madalang gawain sa araw na ito, sa ating pong special love offering para sa ating gawain. Ating beloved brother Jojo, brother Jojo. Manalangin sa ating special love offering. Huwag tayo maging kuripot sa ating pagbibigay, lalo kayong pagpapalain. Amen! Kahit na kayo nagbigay na ng tithes and love offering, yan po'y para sa ating mahal na Panginoon. Binabalik natin yung para sa mahal na Panginoon. Yung ating special love offering para sa karagdagang pangailangan. Amen! Everybody say praise the Lord! Ating ipag-pray, ating beloved brother Jojo. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother God OP. Manalangin tayo mga kapatid sa special love offering. Upang pagpalang Diyos mapangyarihan sa lahat. Malapit noon, nandito naman po kami, malapit noon sa bahagi ng pagbibigay ay susi ng pagpapala, malapit noon. Pagpalain mo po kami, ang mga kapatiran, sa magbigay sa hapong ito, malapit noon. Ibalik mo po ng makalibong beses na hindi naasang pagpapala, nagmumula sa iyo, malapit noon. Maraming salamat po, malapit noon, yung walang maibigay sa kawalaan. Bigyan mo po sila ng trabaho, pagkakitaan. Sa susunod na banalagawain sila po makapagbigay, malapit noon, pagpalaan mo po kaming lahat, physical, material, at higit sa spiritual na pagpapala, itong samot panalangin, ating mahal na Pastor Wilsta Dalmeda, sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin lahat.
Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halina't magtiwala sa ating Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamaraman ng Jesus. Hallelujah. God bless you sa lahat nating mga kapatiran. Alam niyo mga kapatid, ito'y para sa atin lang ha. O basta sa atin.